Ay, magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa mga nanood dun sa ating live kahapon na talaga naman pong nakakatuwa naman po no, yung interest ninyo doon sa pagsisibak kay Diwata at pagtatalaga kay General Nartates bilang bagong PNP Chief. Ngayon naman, pag-usapan natin itong kontrobersya na sinabi ni Mayor Vico na di umano tumanggap ng hanggang 10 million itong dalawang media practitioners na si Julius Babaw at saka si Corina Sanchez para i-feature yung naging kalaban niya sa politika na itong Diskaya na isang contractor, no? Na ngayon nadadawit din dun sa pinakamalaking mga kontratista na lumamon di umano naman po, no? Hindi pa naman yan napapatunayan ng mga pondo para sa flood control at iba pang mga infrastructure projects. Well, unang-una po, hindi po natin pakay kung talagang tumanggap yung dalawang media practitioners ng 10 million each. Kung tumanggap man sila, wala naman pong krimen na nagawa dyan, no? Dahil sila naman po ay mga pribadong individual. Siguro if at all, siguraduhin lang na nagbayad sila ng tax. Yan lang po ang kanilang pananagutan. Dahil wala naman pong krimen para sa mga mamamahayag na tumanggap ng pera sa kanilang mga news subject. Pero kung sila nga ay tumanggap, yan po ay considered as unethical. Hindi po katanggap sa propesyon ng mga mamamahayag. Yan po ang dahilan kung bakit unang-una ang ating saligang batas ay nagbibigay ng kalayaan ng malayang pamamahayag dahil napaka-importante ng trabaho ng mga mamamahayag. Ang teorya po sa isang demokrasya, walang isang tao na may monopolya para sa solusyon ng mga problema ng bayan. At para makahanap tayo ng solusyon sa ating mga hinaharap na pagsubok, kinakailangan magkaroon ng malayang merkado ng ideya. At ang kapangyarihan nga ng isang ideya na matanggap bilang katotohanan ay yung kapangyarihan niya na tanggapin ng taong bayan na yan ay katotohanan. No? Kaya nga po kapag tumanggap ng suho ng isang mamamahayag, parang nagkakaroon ng pagtaksil sa katungkulan ng mga mamamahayag dahil ang kanilang katungkulan ay unang-una isiwalat ang katotohanan. Pangalawa, ibahagi sa malayang merkado ng ideya yung mga katotohanan na kanilang isinisiwalat. So pagtanggap ng pera, well, ibig sabihin yan, hindi sila nagdadagdag ng katotohanan sa malayang merkado ng ideya, pero ito ay hindi krimen. Ito ay makakaapekto sa, tindig ng isang media practitioner sa kanyang propesyon at yan ay kikilalanin na talagang yan ay maling gawain sa isang propesyon na ginagalang ng isang demokrasya. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin dahil wala naman tayong personal na kaalaman dyan. Ang pag-uusapan natin, dahil nga doon sa tiwala na binigay natin sa mga media practitioners, paano ba dapat talaga pumili ng news subjects, lalong-lalo na kung yung kanilang kinocover ay hindi lamang isang kandidato para sa isang posisyon, kung hindi, yung kanilang kinocover ay posibleng may kinalaman sa krimen. At yung krimen na yan, pagdating sa mga kontratista na nalalaman natin ngayon, ay ang krimen ng graft and corruption, if not plunder. Yan po pag-usapan natin. Anong dapat na batayan o guidelines sa mga media practitioners para pasikatin yung mga individual na di umano ay merong rags to riches story o di naman kaya pagyayabang ng nakaw na yaman. Now, unang-una po, no, balikan natin kung ano yung patakaran. Mabuti naman po, siniwalat muli ni Ping Lacson yan, pero tayo po dito sa Spokes Hour, dahil tayo naging kongresista, matagal na po nating sinisiwalat yan. Nagkaroon po ako nung naunang reservation kasi alam nyo, kuyog dyan sa Kongreso. Kapag ikaw ay, kumbaga, nag-spill the beans at siniwalat ang sikreto ng mga kongresista, hindi ka nila tatanggapin. Ako naman po, naging matagumpay yung aking napakaikling termino bilang isang kongresista, 1 taon at kalahati bago ako naging spokes si Tatay Digong, dahil nakabuo ako ng konsensus. Nakuha ko yung suporta ng halos lahat ng mga kongresista at naisulong ko yung mga batas na ngayon pinakikinabangan ng lahat, bagamat linalapa din ng mga buwaya. Kabilang na po dyan yung universal healthcare, yung ating libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, yung libreng wifi na hanggang ngayon hindi napapatupad ng tama, at saka yung National AIDS Policy, at saka yung libreng irigasyon para sa mga maliliit na magsasaka. Kung hindi naman po ako nakakuha ng suporta sa halos lahat ng mga kongresista at naalala ko, yung universal healthcare ang tanging
tumutol dyan ay yung kamatayan black dahil ang sabi nila, payayamanin lang daw mga pribadong hospital dyan. Ang gusto nila, gawing publiko lahat ng ospital na hindi naman natin kayang bayaran dahil trilyones ang halaga pag iyan ay na-nationalize. Sila lang po hindi sumuporta sa universal healthcare. So sa lahat ng tinatamasa nating biyaya ngayon sa universal healthcare, kasama na yung 4 na libreng dialysis kada linggo, wala pong kinalaman dyan ng kamatayan black. Bagamat kung pakikinggan nyo sila, para sila talaga ay lumalaban para sa mga ordinaryong mamamayan, bakit nila tinutulan yung ating universal healthcare? Pero in any case, kaya yan po yung dahilan na ayaw ko talagang ibulgar kung anong patakaran sa Kongreso. Nung una, kasi ako naman malinis sa konsyensya ko dahil ngayon alam nyo na. Ano ba yung system dyan sa Congress? Si Mr. Congressman o si Mr. Senatong, katungkulan nila sa Kongreso na magpasa ng pangtaunang budget. So ang gagawin nila, sasabihin nila, lahat ng mga pondo na nasa distrito ko o lahat ng pondo na naipasok ni Mr. Senatong ay dahil sa kanilang efforts. At dahil dyan, dapat meron silang kubra. Paano sila nagkakaroon ng kubra? Kontrolado nila yung district engineer na nagpapabid ng project. O di naman kaya yung regional engineer o yung national engineer mismo, national office ng DPWH, depende sa halaga ng proyekto. Ang huling nalalaman ko, kapag 200 million, hanggang 200 million, yan ay nasa district engineer. At karamihan ng kurakot, dyan nangyayari. Now, itong district engineer, kasi nga, meron siyang mga district congressman reporting to the congressman. Pero hindi siya parang alipin, no? Siya ay partner sa korupsyon. Kasi bagamat dati-rate ang patakaran ay 10% sa kalye at 5% sa building, si district engineer meron ding 2 to 3%. So partner sila sa korupsyon. Ngayon, lumaki ang porsyento sa panahon ni Tambaluslos at ng Marcos Jr. Umabot na ngayon hanggang 70% sa flood control projects at yan naman ay siniwalat hindi lang ni Ping Lacson kung hindi ni Mayor Magalong na namumuno ng Mayors for Good Governance. So nakikita nyo po na talagang partnership sa korupsyon ang nangyayari sa mga senatong, congressman at mga district engineers, regional engineers at yung mga tauhan ng DPWH. Pero siyempre, aking paninindigan, dapat presidente pa rin ang sisisihin sa korupsyon. Dahil unang-una, siya yung hindi nag-veto ng mga probisyon na insertions, sa merong insertions na tinatawag. Yung insertions kasi, ang ehekutibo, ang presidente, ang nagsusumite ng proposal para sa pangtaon ng budget. Pero, ang mga kongresista at mga senatong pwedeng baguhin yan. At yan ang ginagawa nila. Pag binago nila yan at meron silang dinagdag na pondo, yan ang tinatawag na insertions. Now, yung insertions na yan, dahil limitado naman ang pondo ng gobyerno, siyempre may panggagalingan. Pero wala silang pakialam kung saan kukunin yan. Siguro, kinukuha yan sa ayuda, kinukuha yan sa edukasyon. Basta ang kinakailangan, madagdagan ang flood control project ni Senatong at ni Congressman. So, sa akin, dahil pinayagan yan ng presidente, ang dapat managot, unang-una ay ang presidente. Dahil kung hindi niya pinayagan yung mga insertions, yung pagbago sa national budget at binito niya, gaya ng ginawa ni Presidente Duterte, nung unang termino ni dating Pangulong Arroyo as Speaker na binito niya lahat ng mga insertions sa mga congressman, siya mismo ang responsable doon sa mga insertions na naging dahilan para magkaroon ng hanggang 60%, 70% ngayon pagdating sa flood control projects ang mga politiko at ang mga taga-DPWH. At wag tayong magkakamali ha, meron ding mga national projects na ang proponent talaga ay Malacanang. So meron din yang mga proyekto na merong kumukuha ng tinatawag nilang SOP, SOP Standard Operating Procedure, kasi nga tinanggap na yung kultura ng korupsyon dyan sa DPWH. Ngayon, ito yung konteksto na nagkaroon ng dalawang feature reports, itong si Corina Sanchez at si Julius Babao, na para bagang pinupuri yung tagumpay nitong contractor na Diskaya na biglang yaman. At alam naman natin, ang kayamanan nila ay kasama na dyan yung 40 na mamahaling mga sasakyan, lahat imported. Na ngayon ay tinitignan ng Bureau of Customs kung nagbayad nga ng buwis. Dahil dapat lang naman habulin yan. No? Pero ang punto ron, tama ba na i-feature mo ang talambuhay na isang kontratista na alam naman natin na yumaman sa pamamaraan ng SOP? At parang pinupuri pa natin yung kayamanan niyang naipon dahil nga sa SOP. Alam mo, issue sa mga mamamahayag at sa publiko rin.
issue ng kredibilidad kung sila'y tumanggap ng pera para siya'y ma-feature. Pero sa totoo lang, may SOP din talaga yan. Minsan, in fairness to the news anchor, hindi news anchor ang nagdedesisyon kung sino i-feature. So sa PR, yung public relations sa tinatawag na meron din korupsyon, kaya nga lang, pribadong sektor yan, kaya hindi mo masasabing krimen na nangyayari, pero korupsyon pa rin, pero labag kasi sa ethical standards ng mga mamamahayag, yung producer ang susuhulan mo para gumawa ng kwento o ng istorya. Yan ang ginagawa ng mga PR practitioners. Bagamat, kung meron talagang newsreader o kaya host na tatanggap, babayad din sila, no? Pero talagang ang contact person dyan ay yung producer, yung segment producer na magpo-produce ng segment na yan. Ang issue ngayon, tama ba na si Julius Babaw at si Corina, sabihin na natin wala silang tinanggap na pera, ay gumawa ng segment para sa isang kakandidato na alkalde ng Pasig at alam nila na ang kayamanan ay nanggaling sa pangungontrata sa gobyerno. Now, pwede bang sabihin ng dalawang mamamahayag na hindi nila alam ang patakaran sa DPWH? Tingin ko hindi. Kasi panahon pa ni Cory Aquino, nagkaroon na ng pag-aaral ang PCIJ kung paano yung sistema nga ng pork barrel. Talagang pinagkakapirahan ng congressman at senatong walang project sa distrito nila na wala silang porsyento. Can you imagine? Kaya nga kung kada distrito ay merong hindi bababa sa 2 billion na proyekto pang infrastruktura, at 10%, dati-rati 10%, meron silang 200 million. Ngayon, mas malaki na, umaabot na hanggang 40% ang mga proyekto na hindi flood control. Pero pag flood control, 60% nang napupunta sa kanila. Pinaghahatian naman. Kasama na dyan yung mga taga-DPWH at saka yung buwis na ibabayad para sa proyekto dahil hindi naman po pwedeng hindi sila magbayad ng buwis dahil recorded talaga kung ano yung halaga ng isang proyekto. So tama ba yun? Na para bagang pinupuri mo ang kayamanan ng isang kontratista na alam mo namang hindi po pwede na nanggaling lamang sa tamang mga pamamaraan. At tingin ko, diyan may bukol si Julius Babaw at si Corina. Sabihin na natin na hindi sila nagdedesisyon kung sino ang ipipicture at yan ay desisyon ng kanilang segment producer. Ang punto, bakit ka naman pumayag na ipicture? At para bagang magsilbing halimbawa pa sa ating mga mamamayan na tama ang gawain ng mga contractors dahil ito ang pinakamabilis na pamamaraan para yumaman. Yun po ang punto ron. Para bagang pinuri mo sila na naging biglang yaman sila dahil sa pagiging kontratista na alam mo naman na talagang yayaman ang kontratista kung sila ay corrupt. Alam nyo, sa iba't ibang bansa, tinatanggap naman na dapat kumita ang kontraktor. At siyempre, linalagyan na yan. Sa kada bidding, linalagyan niya na yan ng parang 30% allowance for kita. Kasi siyempre, kinakailangan equipment, kinakailangan panweldo ng mga kontratista. Ang pinagbabawal ay mahigit pa sa 30%. Kaya nga, kada proyekto na pinapabid out, meron niyang tinatawag na price ceiling at saka price floor. Yung pinakamababang halaga ng proyekto at pinakamataas. Pag lumabas ka sa pinakamataas o yung price ceiling, disqualified ang bid mo. Pag bumaba ka doon sa price floor, disqualified din. Bakit? Kasi magiging daspalinghado na yung gawa kapag mas mura pa doon sa minimum amount na inestimate para sa isang proyekto. So daspalinghado naman ang gawa kung bababa sa price floor. So, ibig sabihin, meron na talagang halaga. Alam na ng DPWH kung magkano lamang ang halaga ng isang proyekto. Kaya nga gustong-gusto nila ang flood control project kasi hindi mo mamomonitor kung talagang ginagawa na nga ng kontratista yung dapat niyang gawin. Okay. So, ang question, bakit mo pinabida-bida ang isang kontratista na alam mo na ang kayamanan ay galing nga sa either overpricing or yung inferior na mga gawain. Dahil kung 30% lang yan, hindi naman dapat ganun kayaman yung kontratista. Lalong-lalo na yung 30% na yan subject din to 30% tax ng gobyerno. Diba? So yan ngayon ang dilema sa mga mamamahayag. Dapat bang pinupuri ang gawain
ng mga kontratista na alam natin ay yumaman lamang dahil sa korupsyon? Sa tingin ko, lahat tayo ang sagot, hindi. Dahil ang media dapat pinupuri yung mga tama ang gawain, hindi yung mga kriminal na gawain, gaya ng mga kurakot na kontratista na nakikipagkonsabahan sa mga kurakot ng mga senators at congressman. Anong pananagutan ng media pag sila nga ay pinupuri ang gawaing mali? Well, sa legal, wala. Kasi hindi pa naman napapatunayan nagkakasala si Diskaya. Pero in reality, mawawala ng tiwala ang taong bayan doon sa mga news sources na yan. In this case, kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez. Huwag natin pag-usapan kung talagang tumanggap sila, pero sa tingin ba nila ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez, paniniwalaan pa rin sila ng taong bayan next time na meron silang ibibida-bida na alam natin na ang kayamanan ay nanggaling sa mga kriminal na mga pamamaraan. Dahil ang korupsyon po ay kriminal. Hindi ibig sabihin na palibasa tinatawag nating SOP yan, Standard Operating Procedure, dapat na nating tanggapin. Nagagalit ngayon ng taong bayan, not necessarily dahil doon sa 10 million na binayad sa kanila, di umano, nagagalit ang taong bayan dahil pinuri ang gawaing mali at yan yung pagkakakitaan ang mga proyekto ng gobyerno. Makakabawi ba sila? Well, unang-una tingin ko, maapektuhan yung mga manunood sa kanila dahil mababawasan yung hanay ng naniniwala sa kanila. Now, in that sense, wala pong pagkakaiba yan sa mga ordinaryong vloggers. Dahil kapag ang vlogger ay palaging fake news, wala namang makikinig na sa kanya. Tignan niyo yung nangyari dun sa Jam. Ano nga ba pangalan ng Jam na yan? Dati sikat na sikat. Dahil nga walang paninindigan, pabale-balentong ang kanyang katapatan sa kung sino man ang nakupo sa gobyerno, wala nang nakikinig sa kanya. Dati-dati, hot na hot siya. Ganyan din ang mangyayari sa mga news anchors kung hindi sila pagkakatiwalaan. Now, siguro panahon na rin na pag-aralan ng Kongreso kung dapat bang maging krimen ang pagtanggap ng pera ng mga mamamahayag kapalit ng coverage. Ang problema dyan, kapag ikaw ay nagpataw ng parusa sa mga tatanggap ng payola ng mga mamamahayag, baka naman yan ay magresulta sa paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Kasi ang gagawin naman ng gobyerno, kapag masyadong masakit ang mga kritisismo na isang media practitioner laban sa gobyerno, gagawa ng kaso na ikaw ay tumanggap ng pera sa mga news sources. No? So, bagamat po pwede, ang tingin ko, mas malaki ang danger na gagamitin yung ganyang parusa para supilin ang malayang pamamahayag. So sa akin, tingin ko dapat talagang palakasin yung mga tinatawag nating regulatory bodies na hindi involved ang gobyerno. Sa broadcast, yan po ay kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Pero hindi naman lahat ng istasyon ay miyembro ng KBP. Ang GMA na pinakamalaking media outfit ay hindi member ng KBP. Pero sinasabi naman ng KBP na sila mismo ang nagpapatupad ng the highest ethical standards at katunayan daw ay meron silang ombudsman kung saan po pwede magreklamo yung mga sa tingin nila naging biktima ng hindi patas na pamamahayag. Kinakailangan siguro at this point na talagang sa hanay ng mga broadcasters at ng mga mamamahayag, palakasin nila yung sarili nilang regulatory bodies. Sa broadcast, yan ay kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Sa print, yan ay ang Philippine Press Institute. At kinakailangan siguro na sila na mismo ang magdisiplina sa kanilang mga hanay dahil kung gobyerno ang gagawa niyan, magkakaroon nga ng paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. At siguro naman, mas madali na magkaroon ng disciplinary sanctions kung ang paratang ay pagtanggap ng envelope kapalit ng coverage. Kasi ang problema dun sa paggamit talaga ng mga sanctions sa fake news, well, ang hirap dyan, sino maghuhusga kung anong fake news at hindi, di ba? O pwede naman na ang isang tao ay hero at yung kaparehong taong yan ay paningin ng iba ay kriminal. Hindi naman ganyan ang issue ng envelopmental journalism. Ang issue dyan,
Tumanggap ka ba kapalit ng coverage, kapalit ng positibong mga komentaryo or hindi? At kung yan ang mapapatunayan, tingin ko naman, sang-ayon yan sa mandato ng mga industry regulatory bodies gaya ng KBP at ng PPI. So aking panawagan sa publiko, wag po nating panuurin, tangkilikin ang mga programa na pinupuri ang mga yumayaman dahil sa krimen gaya ng pangungurakot. At sa industriya, pinagkakatiwalaan po namin kayo bilang third estate media. Kayo po ang buhay ng demokrasya. Sana naman po sa inyong hanay, bantayan niyo ang isa't isa upang masiguro na tapat po kayo sa pagkakatiwala na ibinigay sa inyo ng publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana nga po patuloy na maging masiglang ating media dahil kung ang media po ay susupilin, ang resulta po ay puro propaganda. Hanggang sa muli po, ito po yung spokesman ng bayang nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. God bless the Philippines.